ni hanapin ang paliwanag ng Santong Sulat at huwag silang magbigay ng kahulugan sa Santong Sulat. Kung mabasa nila yung sinasabing ika ng ating Panginoon Jesucristo, bago mo nilalangan sa limutan, ako'y inibig mo na. Hindi ka Diyos, unang sa limutan. Tayo naman tao, bago pa itinatagang sanlibutan ay tayo pinili na. Hindi kayo. Ngayon, kailan inihayag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ikatatlong dispensasyon. Kailan naman inihayag ang tao? Ika-anim na araw lang. Pagkayanin ng lahat ng bagay na kanyang ginawa, ang taong pinakahuli. Ang makatwid, sino ang unang nahayag sa mundo? Sa tao, sa ating Panginoon Jesucristo. Unang tao, ganang tagal, libu-libong tao. Dalawang dispensasyon ang nakaraan. Samantalang anim na araw pa ang mundo. Inilalang ng tao, una ng malaki. Ngayon, bakit ba ninyo nalala ang Ginoong Manalo yung tinatawag na dispensasyon? Baka hinahakanin niyang hati-hati yan. Hindi ho. Ayoko kayong papaniwalain sa akin. Ipakikita ko sa inyo kung saan naroon ang pahakikiyan ng pagkakahati. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 1 hanggang 2, pakinggan ninyo. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sa makatwid, iyong panahon yun, panahon ng mga magulang o panahon ng mga patriarkas. Sino yung magulang na tinatawag dyan o patriarkas? Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at ang 12 angka. Yan ay panahon ng patriarkas. Entonces, yan ang kausap ng Diyos sa unang panahon para ipahayag ang kanyang salita. Sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang ikalawang dispensasyon. Sa unang pagsasalita ng Diyos ng kanyang gusto para malalang tao sa lupa sa mga patriarka o mga magulang. Sa ikalawa, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon din panahon iyon sa pamamagitan ng propeta na ibigay ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawang panahon, nagsalita sa atin sa huling araw na ito, huling dispensasyon, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tatlong dispensasyon. Kaya nihihig ang ating Panginoon Jesucristo sa pasimula ng ikatatlong yugto o dispensasyon ng panahon. Ngayon, iwan natin ngayon niya. Kung ang ating Panginoong Jesucristo sa pasimula ng ikatatlong dispensasyon napahayag, nung bago lalangin ang sanlibutan, anong kalagayan meron siya? Yan ang tingnan natin. Para makita natin maigi kung ano ang ating Panginoong Jesucristo at kung sino siya, kung tama ngayon sinasabi ng Katoliko at Protestante. Itong sinasabing ito, hindi akin. Binabasa ko sa inyo. Kaya, hindi matatawag Manalo kontra Katoliko at Protestante. Protestante kontra Manalo at Katoliko. No, senyor? Katoliko kontra Jesucristo, Apostol, Propeta, Diyos. Protestante, disem, ganun din siya, pareho. Sa makatwid, ngayon, Jesucristo, Diyos, mga apostol, kontra Protestante, Katoliko. Bakit? Ito ang nagsasalita, kanilang salita, hindi ako. Ngayon, anong kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo? Bago, nilalangan sa libutan. Pakinggan ninyo. Nang pasimula, si Verbo. Ang Verbo ay sumasa Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Oh, bakit ka? Diyos pa lang Verbo. Ngayon, tayo pumunta roon sa salitang Verbo. Ano yung Verbo? Salita. Kanino salita? Sa Diyos. Oh, kaya ka lang sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, yung salita, Diyos eh, pagkat sa Diyos yun. Si Kristo ikay salita. Ganito yan, pero huwag kayong malinlang. Oh, yung pugong na yun, kanino, kay Manalo. Ano ang laman? Wala. Wala. Pero, sinabi ko, Juan, kanino yung bugong, kay Manalo. Ano ang laman? Si Juan. Sa makatwid, iba yung sinasalita kaysa rin sa salita. Sino ang Kristo? Ang sinasalita. Ang salita, yun sa Diyos, yung Diyos, yan ang pagkakaiba. Pinanukala ang ating Panginoon sa Kristo na magkaroon ng Kristo sa pasimula, wala pa, panukala lang. Pinanukala magkaroon ng tao, wala pa, panukala lang. Ngayon, sa makatwid ang tao, sinalita, ipinahayag. Si Yesu Kristo sa pasimula, bago lalangin, ipinahayag. Pero, ano nagpapahayag? Diyos. Paano nila ipahayag? Sa boses ng Diyos. Yung naman ang boses, yun ang Kristo. Sa makatwid, anong Kristo nun? Wala pa. Ano? Wala.
ang Kristo. Pero wala pang kalagayan. Wala pa pala. Ngayon, kailan siya nahayag? Ito, pakinggan ninyo. Nagkatawang tao ang Berbo. Sa makatuwid nagkaroon ng laman at buto. Binigyan ng Diyos ng kadumparan na mahayag ang kanyang banal at ng mahayag. Ano? Tao. Sino nagsasabi? Ang apostol na si Juan. Sa kanyang pagsulat, nagkatawang tao ika. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, ano ang patuturo sa kanyang sarili? Tingnan natin kung ano ang patuturo niya. Dito sa Juan, Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, Kapitulo 8, versikulo 40, salita ng ating Panginoon Jesucristo, ang kausap, mga Hudyo. Ganito ang sabi niya, tatapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patay. Na tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Anong pagkatotoo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Tao. Anong sabi ni San Juan? Ang salita na sinalita ng Diyos ay nagkatawang tao, naging tao. Ano naman ang sabi natin Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Siya ay tao. Bakit di kanyo ako pinagsisikap kong patay? Kaya ako nagsasalita ng totoo. Ngayon, ano naman ang pagkakilala ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo nang ipahayag ang ating Panginoon Jesucristo sa lupa? Anong pagkakilala ng Diyos sa Kanya? Pakinggan ninyo. Tingnan ninyo. O anong sabi ng Diyos na dala ni Gabriel? Ganito ang sabi niya. Tatapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao. Ay sa Espiritu Santo, tanong, anong sabi ng Diyos na dala ng anghel kay Jose para huwag lumayas? Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang dinadalang, kahoy, ang dinadalang tao, lang ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Diyos na, Gabriel, pero ang patay Joseng lalayas dahil sa duda sa kanyang asawa. Paliwanagin mo ng katotohanan na iyon lalang ng Espiritu Santo. Yung dinadalang, dapat yan, Diyos. Senyor Katolikos Protestante, tumusta kayo? Yan lino-lino niyan. Anong sabi ni Jesucristo? Tao. Anong sabi ni Juan Apostol? Nagkatawang tao yung panukala. Anong sabi ng ating Panginoon? Tao. Anong sabi ng Diyos? Para patuturan ng kay Jose kung sino ang nagdadala, kung sino ang dinadala at kung sino ang gumawa niyan? Espiritu Santo. Ano ikang dinadala? Tao. Napakalinaw. Napakalinaw. Ngayon, nang ang ating Panginoon Jesucristo manalangin sa Diyos. Ano ba ang kanyang ipinapanalangin pa? Pakinggan ninyo ang panalangin ng ating Panginoon Jesucristo. Sa Kapitulo 17, 1, versikulo 1, 3, ganito ang sabi, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit na sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siya yung sinugo sa makatwid bagay ni Jesucristo. Anong sabi ng ating Panginoon ng nanalangin? Ama, ito ang buhay na walang hanggan, na ikay makilala nila na iisang Diyos na tunay at ang iyong sinugo sa makatwid bagay ni Jesucristo. Linaw. Sa makatwid, ano ang buhay na walang hanggan? Kilalanin mo ang iisang Diyos na tunay ang Ama. Si Jesucristo, sinugo ng Ama. Sinugo ng Ama.